mapagpalang umaga sa bawat isa. Maari po ba na hiling ko ang bawat isa na tayo ay pumunta sa isang lugar na kung saan tayo ay makapagsisimula ng sumamba sa Kanya. At nais ko rin na hilingin na ilagay na po natin, ituong po natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa Panginoon. Kung maaari po ay iwasan po rin po natin magkwentuhan habang tayo ay sumasamba sa Panginoon. May mga alaga pong bata, ay maari po kayong i-dedicate po natin yung mga huling upuan dun sa may mga bata na mga dala para po hindi po makadistract sa atin. So, sa umaga pong ito, tayo ay magsimula sa pamagitan ng pananalangin. Ipapanalangin po natin si D.S. Mike Andrews, ang Superintendent ng Southwest Native America District, at si Reverend Rylin Ofilanda, pastor ng Salcedo Church of the Nazarene sa Eastern Visayas District. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow 단신호 드립체들. 미티안 간시. 힘을 유지 святости. Tunatenda moya msene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。
y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe bano 빛 나자린, 빛 워스트 울체트 쿠무스 We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapitman ni Iskopla Hasuko Kyang Mafamur Narende, ni Forso Kyang ni Kongronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 빛 입닉데테 na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatanira wamwe bano 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Ang Diyos ay tapat magpakailan paman. Amen. Tayo po ay nandito ngayon sa ating bahay-sambahan upang pasalamatan at dakilain ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo na may ngiti po sa ating mga labi at itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Awit chapter 105 verse 1 to 4. Dapat ni si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginagawa sa lahat ng bansa. Dapat ipaalam, siya ay purihin, handugan ng awit, ating purihin. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay tayo sa magalak at yaman. Lahat tayo ay tunay na kanya ang kanyang pangalan at pangalan banal na pagkatakila. Lahat na may nais maglingkod kay Yahweh dapat magsaya. Siya ay hanapin at kanyang lakas siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Aming Diyos, sa umaging ito, naririto po kami. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na spirito na sumama sa amin, magbukas ng aming mga puso at isipan, Panginoon, sa aming celebration ngayong umaga. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maging Panginoon yung mga kapatiran po namin na padating pa lamang. Be with us, Lord, as we continue to serve you and praise you this morning. Ama, itinatalaga po namin sa iyo ang aming pong pananambahan sa umagang ito. Ang aming awitan, ang aming pananalangin, ang aming pagpupuri, ang mensaheng aming pong maririnig. Nawa maging gabay po namin ang lahat ng ito sa aming mga buhay. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa. Give us a rejoicing heart this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Pentecostes. Day of Pentecost. At for almost 2,000 years ay sineselebrate ito ng mga mananampalataya. At napakaganda na bago tayo umawit, ay pasalamatan natin sa biyaya na tinanggap natin. This morning, tinipon tayo ng Panginoon di lamang sambahin siya sa espiritu at katotohanan, kundi ihandog din natin sa Panginoon ang bagong instrumento, bagong keyboard at amplifier na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sabi sa Colossus 3:16, pananahanan nawa sa inyong puso ang salita ni Kristo nang sagana magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa ng may buong karunungan. Umawit kayo ng mga salmo, imno at awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong puso. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito ay inihahandog natin sa Panginoon ang keyboard at ang amplifier na nasa ating harapan
para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Tugon ng Amen. Sa pagkakataon na ito ay nais kong ituon ang pagkakataon sa ating praise team, praise and worship team. Bilang mga miyembro o kabahagi ng praise and worship team, ipinapangako ba ninyo na gagamitin ito ng may paggalang, kahusayan at kababaang loob at pag-ibig upang pangunahan ang mga kapatiran sa tunay na pananambahan? Tugon po. Kayo'y higit pa sa mga tumutugtog, kayo'y mga lingkod sa pagsamba. Gaya ng ipinag-utos ni Pablo, ang lahat ng mga bagay ay gawin sa ikatitibay ng iglesia. Kayo ba ay maglilingkod, hindi lang sa galing kundi ng buong puso? At hahayaan ba ninyo na ang inyong musika ay sumalamin sa inyong pananampalataya at higit sa lahat, ang inyong pamumuhay ay sumalamin sa inyong mga awitin? Para naman sa kongregasyon, bilang komunidad ng Panginoon, ng pananampalataya, patuloy bang ilalaan ninyo ang inyong mga sarili na bigyang kapurihan ng Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataon ng inyong buhay at maglalaan ng panahon upang ipanalangin ang praise and worship team na magamit sa lahat ng pagkakataon ang keyboards at amplifier na ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Tugon po. Sa pagkakataon na ito, maaari po ba nating iunat ang ating mga kamay doon po sa keyboard saka sa amplifier, and we will pray a prayer of dedication and anointing. Tayo ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, itinatangi po namin ang keyboard at amplifier na ito bilang banal at para sa iyo lamang. Naway bawat tipak sa mga piyesa ng keyboard na ito at bawat tunog na uugong mula sa amplifier na ito ay maging papuri sa iyong banal na pangalan. Gamitin mo ang mga instrumentong ito upang gisingin ang aming pananampalataya, palakasin ang mga nanghihina at akayin ang mga naliligaw. Hayaan mong ang kanilang tunog ay umabot sa langit at magsalita sa lupa hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin siya sa kataas-taasan. Ibigay natin ang pinakamataas na pagsamba sa Panginoon sa pagpupuri sa Kanya. Salamat po. Pakinggan natin yung tunog ng ating bagong instrument sa pagpupuri sa Panginoon. Kumusta po kayo? Tanungin niyo yung katabi niyo. Anong dala mo? Handa ka na ba? Because worship is para sa Panginoon. Magdadala tayo, hindi tayo kukuha. Naintindihan po ba? Hindi gaya nung nakasanayan natin na simba kasi may kukunin ako. No, natanggap na po natin lahat eh. Naintindihan po ba natin? Ang pagsamba ay para sa Samba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Spirit of our living God. Spirit of the living God, fall fresh on me. Antipolo, sabihin natin. Spirit of the living God, fall fresh
Spirit of the living God, fall fresh on me. Panahon ni Elijah at ang mga propeta. Let's go, Antipolo! These are the days of Elijah. Let's sing. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. Let's go. And these are the days of the servant Moses, righteousness being restored. Oh, these are the days of the trials, of famine. Hallelujah! Antipolo, let's go! And these are the days of the dry bones. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of prayer. And these are the days of the harvest. Woo! The fields are in the world. Oh, we are the laborers, declaring the world. Sabay-sabay! All the burning on the clouds, shining like the sun. While the trumpets call, lift your voice in the day of Jubilee. How the Zion's hills salvation. Let's go! Lord, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. How the trumpets call, lift your voice, live of Jubilee. How the Zion's hills salvation. Who was, who is to come? Who was, who is to come? One more time. Who was, who is to come? To God. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you today, Panginoon. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope.
we find us found the same. We find us found. Burn us, Lord. Heart your desire is to be, is to be holy, set apart for you. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Salita ng ating Panginoon. Manatili po tayo na patayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Acts chapter 2 verses 1 to 4. Acts chapter 2 verses 1 to 4. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayo. Sige po. Turn your hymn book into page. This is an old hymn. It's a prayer to ipasa sa atin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. He heard his
Maligayang araw ng Pentecostes sa bawat isa. At ngayon ay araw ng Pentecost. Mamaya ay malalaman po natin, ano ba yung sinasabi ni Pastor na Pentecostes o Pentecost? Mamaya po malalaman po natin. Ngayon po ay napaka-espesyal na araw. Nagse-celebrate tayo ng mga church anniversaries and everything. Ngayon po ang araw ng kapanganakan ng eklesiya o ng simbahan. At ang kapanganakan ng simbahan ay hindi po dahil nakaabot na sa bilang. Ang kapanganakan ng simbahan ay hindi dahil sila ay may mga pagtitipon na. Ang kapanganakan ng simbahan ay hindi dahil sila ay may sapat na salapi. Sila ay may pinagtitipon na lugar na. Ang kapanganakan ng simbahan ay hindi dahil merong mahuhusay at magagaling na mga miyembro at sila ay pawang may mga ministeryo ng ginagampanan. Ang kapanganakan ng simbahan o ang organization ng simbahan ay ang pagdating ng banal na Espiritu. Ang katanungan ko po sa bawat isa sa atin, na bautismuhan na ba kayo ng banal na Espiritu? Nabautismuhan 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 na ba kayo ng banal na Espiritu? Purihin po ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Panatilihin po natin bukas ang ating mga Biblia. Tayo po ay magkakaroon ng Bible Declaration. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay. Sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at pakinabang. Nagtuturo sa atin ng katotohanan. Sumasaway sa ating mga kamalian. Nagtutuwid sa ating likong gawain. Nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay upang tayo ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, niluluwalhati ka namin sa umaga na ito. Salamat sa pagtitipon mo sa mga tao na iyong pinabanal at patuloy na pinababanal. Salamat sa mga tao na kung saan ang banal na presensya mo, ang banal na Espiritu ay nananahan at naririto upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Naririto po kami. Nagpapakumbaba sa iyong paanan na katulad ni Maria. Handa po kaming makinig sa iyo, magpaturo sa iyo,
Huwag mong pahintulutan na maging katulad kami ni Marta na maging abala ang aming isipan. Maging abala ang mga bahagi ng aming mga katawan sa iba't ibang mga bagay. Kundi magtuong kami ng aming puso at isipan sa iyo. Ama, ang panalangin po namin, maging bukas ang aming espiritual na tainga at ang aming espiritual na mga mata upang maranasan namin ang masaganang biyaya na ibinubuhos mo sa amin sa umaga na ito. Kanina pa lamang, Panginoon, sa pag-aawitan na ipinapahayag na namin ang banal na presensya mo na sumaamin. At maraming salamat dahil ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. Ikaw ay nasa sa amin. Sa kapahayagan ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ang aming mga puso ay maging matabang lupa upang ang mga salita mo ito ay hindi lang matanim sa aming mga puso, hindi lang sumipol, hindi lang maging isang puno na napakaluntian, kundi ito ay magbunga in multitude sa aming buhay. Niaalay po namin ang aming mga sarili sa iyo sa umaga na ito. Sa pagdiriwang namin ng araw ng Pentecostes. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ay Surrender Ignites the Holy Fire. Yun po yung tema natin. Ito po ang pangalawang linggo na pinag-aaralan po natin ng about surrender dahil buong buwan po ang pag-uusapan po natin ng pagsusuko. Bago po ako magpatuloy ay meron po akong katanungan sa inyo. Maaring napapansin niyo po nitong mga nagdaan ng mga linggo ay merong mga pagbabago sa ating morning devotion. Sino pong nakakasunod at nagdi-devotion, ginagamit yung devotional natin tuwing umaga? Meron po ba magsabi ng amen yung mga nagagamit yung devotional natin? Alam niyo po, ang pagbabago po dito ay sa biyaya ng Panginoon araw-araw. Kung ano yung mensahe noong nakaraan na linggo, yung po ang magiging devotional natin every morning. Bakit po? Para po hindi natin malimutan. Para po lagi nating maalala. Kanina po napaganda ng pamagat ng devotional natin ano po. Pagsuko para sa kalwalatian ng Diyos. At para sa mga oldies din, siguro napapansin nyo, yan yung mga kinakanta namin na praise and worship ng mga worship song Sinasadya ko po yun ng mga luma, yung mga awitin. Dahil napakaganda po ng mga nilalaman ng mga mensahe ng mga awitin ng mga 1980s, 90s, 70s. Kaya kung kayo po ay hindi pa po bahagi nitong AFCN family, makipag-ugnayan po kayo kay Ate Christy o kaya kay Ate SP. Kaway-kaway, yung dalawa, yan. Sabihin niyo po sa kanila na hindi pa kayo member ng GC po natin. Lahat po ay welcome dito sa AFCN family. Whether you are a member or not, uma-attend po kayo dito, you are welcome. Kaya mga kapatid, sa umaga po na ito ay sana po, dalangin ko po na i-maximize po natin yung pagkakataon na ito. Na araw-araw ay mangiling tayo sa salita ng Panginoon at tayo ay mag-meditate, mag-reflect sa mga sinasabi niya sa atin. Napakaganda rin yung mga panalangin na
na ilalagay dito. Kaya i-maximize po natin yung pagkakataon na ito, yung privilege na meron tayo. Nakapanood na po ba kayo ng sunog na hindi mapigil-pigilan o hindi maapuhap? Nakakita na po ba kayo ng apoy, sunog na hindi tumitigil? Meron na sa inyo nakakita ng apoy na hindi tumitigil? Nitong salamat sa Panginoon, di dito sa Pilipinas nangyayari. Pero kaawa po yung nakakaranas nito. Yung nangyari po na California fire, kahit pa mayaman, kahit mahirap, yung wildfire po na ito ay hindi maapuhap. Hindi po mapatigil, hindi mapigilan. Kaya daan-daan o libo-libong mga puno ang natupok. At daan-daang mga tahanan ang natupok. Dahil dito sa California wildfire na ito, at ito ay hindi isang beses lamang nangyari, may ilang pagkakataon nang nangyari ito. At alam niyo po, ang lahat po ay hindi nagsimula sa malaking apoy kaagad. Nagsimula po ito sa isang spark. Isang maliit na spark ang pinagmulan nito. Pero dahil sa lakas ng hangin, dahil sa tuyong kapaligiran, mabilis na lumaganap ang apoy, winasak nito ang lahat ng madadaanan at wala itong pinatatawag. Yan po ang apoy. Sa Biblia po, meron din sinabi na merong isa pang apoy na napakamakapangyarihan. Alam niyo po kung ano yung isa pang apoy na napakamakapangyarihan? Ang ating bibig. Ang bibig po natin ay kahalintulad ng apoy na pwedeng tumupok, pwedeng magwasak. Kaya maging maingat po tayo. Sa umaga pong ito, hindi po natin pag-uusapan ang uri ng apoy na ito. Ibang uri ng apoy yung pag-uusapan po natin. Hindi yung sumisira, kundi ang apoy na ito ay naglilinis. Ang apoy na ito ay nagpapalakas. Ang apoy na ito ay nagliliyab sa ating puso, nag-aalab sa ating puso para sa layunin ng Diyos na maganap sa atin. Hindi ito nanggagaling sa lupa. Ang apoy na ito ay nanggagaling sa kalangitan. At ito po yung binasa kanina sa atin ni Sister Gigi. Ang apoy ng Pentecostes, ang banal na Espiritu. Pero tandaan po natin, hindi bumaba ang apoy ng banal na Espiritu dahil ito ay naka-schedule. Hindi ito bumagsak sa karamihan ng mga tao. Hindi ko ba yun? Ayaw gumana. Sorry. Okay, pakisundan na lang po. Hindi ito bumagsak sa karamihan ng tao sa labas ng upper room. Hindi rin ito dumating sa mga eksperto sa relihiyon o sa mga politiko. Ang apoy na ito ay bumaba sa mga tao na ang mga puso ay puno ng pagpapasakop sa Diyos. Yung binasa po natin, narinig nating binasa kanina, merong 120 mga tao na naandun sa upper room. At for the last 10 days, nagpre-pray sila. Simula nung umakyat si Jesus sa langit, sa kalangitan, bumalik siya sa kalangitan, ay hindi na sila tumigil sa pananalangin. Nananalangin sila na dumating na ang pangako ng Ama. Nananalangin sila at inihahanda ang kanilang mga sarili, nagpapasakop at sinusuko ang mga sarili sa Diyos. Isinuko nila sa Diyos ang kanilang mga kinatatakutan.
Isinuko nila sa Diyos ang kanilang kaginhawahan o ang mga comfort zones nila. Isinuko nila sa Diyos ang kanilang mga plano. Isinuko nila sa Diyos maging ang kanilang pagmamataas o ang kanilang pride. At taimtim silang nag-intay sa Diyos ng may pagkakaisa. Taimtim na nananalangin, hindi tumitigil sa panalangin at nag-iintay sa direksyon na ibigagawad sa kanila ng Diyos upang sila ay makasunod. Nang isuko nila ang kanilang mga sarili sa Diyos, matapos ang 10 araw, bumagsak ang banal na apoy ng Diyos sa kanila, sa bawat isa sa kanila. Alam nyo, marami po sa panahon po natin ngayon, maaaring tayo ay kabilang dito o maraming mga mananampalataya ang naririnig natin na ganito ang sinasabi, Panginoon, ipadala mo ang apoy ng revival. Kaya ang ginagawa natin, nagre-revival tayo. Nag-i-schedule tayo ng revival, hindi po masama iyon. Upang maranasan natin muli yung apoy na tila ba napupundi na. Yung apoy na tila ba pakurap-kurap na lang. Hindi na nag-aalab yung apoy. At kailangan natin magkaroon uli ng revival services para mag-apoy muli tayo. Pero, hindi po yun ang dapat na maging panalangin natin. Hindi natin kailangan intayin ang revival para tayo ay mapuspos ng banal na apoy. Ang tanong sa umaga na ito ay, tayo ba'y lubos ng sinusuko ang ating mga buhay sa Diyos? Araw-araw ba nating isinusuko ang ating buhay sa Diyos? Ang pagsuko po ang nag-i-ignite sa banal na apoy. Sa sentence mo na ito, iikot ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. The Holy Spirit fills surrendered hearts with joy, with holy fire to ignite God's mission in the world. Uulitin ko po. The Holy Spirit fills surrendered hearts with holy fire to ignite God's mission in the world. Ang banal na Espiritu daw po ay pinupuno ang mga puso na isinusuko ang kanilang mga sarili. At pag-aalabin ito ng banal na apoy upang maganap ang misyon ng Diyos sa buong mundo. Last week po ay hindi po aksidente na yon ang mensahe. Pangalawang beses na po nating narinig ang mensahe na iyon sa Esther chapter 4 verses 12 to 16. Hindi lamang po isang beses, kundi 2 beses na natin narinig. At ito ang sinasabi sa atin na malinaw ng Panginoon. Tayo po ay nakaposisyon na bilang mga mananampalataya upang gamitin niya, upang ihanda ang sanlibutan na ito, upang akayin ang mga nasa kadiliman tungo sa liwanag, at tayong mga mananampalataya ay naririto, nabubuhay upang palakasin ang bawat isa upang ihanda sa pagbabalik ng Panginoon. Subalit, kung hindi tayo kikilos, kung mananatili tayo na nakapahinga na mode sa pananampalataya, may gagamiting iba ang Diyos. Makikita natin ang mga kamanghamanghang mga nangyayari, ngunit hindi natin mararanasan ito. Ang mabubuo sa atin ay maaaring inggit. Maaaring i-judge natin yung tao na yun. Nangyayari ba yun sa atin ngayon? Nararanasan mo ba yun na kapag merong ginagamit na tao ay ikaw ay naiinggit, natatakot, parang nagiging si Saul.
Nawawala sa focus. Sa trabaho, nangyayari iyon kapag ikaw ay nakatuon doon sa isang tao na naiinggit ka, bakit siya tinaasan ng sweldo, bakit ako hindi, bakit siya na-promote, ang tagal-tagal ko na dito, ganito pa rin ako. Bakit sila pinagpapala, ako hindi. Nagkakaroon ka ng sama ng loob, hinanakit, inggit, nabubuo po iyon. Subalit, hindi ganoon ang pinili ni Esther. Muntik na. Ang ginawa ni Esther, sabi niya, kung mamamatay ako, ay mamamatay ako. Ngunit bago yun, sinabi ni Mordecai at pinaalala sa kanya, hindi kaya naging reyna ka sa mga panahon na ito dahil sa ganitong pagkakataon. Mga kapatid, hindi kaya nabubuhay ka at naging Kristiyano ka, naging mananampalataya ka sa panahon na ito dahil sa mga nagaganap sa ating kapanahunan at nangangailangan ng maraming tao ng kaligtasan. Hindi kaya nasa trabaho mo ikaw ngayon dahil may layunin ng Diyos kung bakit ka naririyan upang ang mga tao na nasa trabaho mo ay maakit sa Panginoon. Upang ikaw ay magliwanag at maging asin. Hindi kaya nasa paaralan ka kung saan ka nag-aaral ngayon upang ikaw ay maging magpapala. Hindi kaya nakatira ka sa komunidad, sa subdivision, sa village, kung saan man, sa cluster communities, sa street na iyan, dahil nilagay ka ng Panginoon sa pagkakataong ito upang ikaw ay gamitin niya sa ikaliligtas ng mga tao na naririyan. Naniniwala ba kayo doon? Ba't tahimik kaya ang kalangitan ngayon? Amen ba doon? Pastor, masyado kang seryoso ngayon eh. Alam niyo po, for the past weeks ng pag-prepare ng mensahe na ito, patuloy na tinuturuan ang inyong lingkod ng Panginoon tungkol sa bagay na ito. A life of surrender. Nabubuhay ako sa panahon na ito sapagkat ito yung panahon at henerasyon at mga tao na mga ipinagkatiwala sa akin upang akayin kayo at ihanda kayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. At kung hindi ko po magagawa yun, hindi po kayo ang huhusga sa akin, kundi ako ay huhusgahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tignan po natin itong Gawa 2, talatang 1 hanggang 4. At alamin po natin kung paano ang tunay na pagsuko ay nagsisimula ng apoy na nagpapabago sa ating buhay at sa buong mundo. Unang bagay, surrendered hearts gathered in obedient expectation. Makikita po natin ito sa verse 1. Sabi po dun sa verse 1, bahagi ng verse 1, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa iisang lugar. Ang Pentecostes po ay isang pista kung saan pumupunta ang mga Hudyo, ang mga Israelita sa Jerusalem. Thrice a year, pumupunta po sila sa Jerusalem. At doon po sila ay ipinepresent nila ang kanilang mga sarili kay Yahweh sa kanilang Diyos. At noong mga pagkakataon pong ito, fresh na fresh pa rin na si Jesus ay namatay, nabuhay, at muling bumalik sa kalangitan. Para sa mga disipulo, hindi pa talaga sila nakaka-move on. Dahil sa mga mabilis na mga pangyayaring ito.
Subalit sa mga pagkakataon na ito, itong 120 mga tagasunod o sumusunod kay Jesus, nagpunta sila. Sila ay nagtipon sa Jerusalem hindi dahil sa pista. Sila ay nanatili sa Jerusalem dahil ito ang iniutos sa kanila ni Jesus. Manatili kayo sa Jerusalem hanggang dumating ang kaloob ng aking Ama. Iyon ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Hindi lang sila basta-basta nagkakasama, nagkakatipon sa isang lugar na katulad ng ginagawa natin. Hindi tayo nagkakatipon sa umagang ito dahil nakasanayan. Dahil makakadagdag sa ating kaligtasan. Dahil makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi po. Ang mga mananampalataya na ito na sumunod kay Kristo, sila ay nagkakatipon sa lugar na iyon. Nagkakaisa ang kanilang mga puso. Anong ginagawa nila? They are praying. Punong-puno sila ng kababaang loob na isinusuko ang kanilang mga sarili. At hinihiling nila na dumating na ang pangako ng Ama. Mga kapatid, napakahalaga pong maunawaan natin na tayo ay hindi nagtitipon dahil sa mga bagay na ito. Naririto tayo, first and foremost, to bless the Lord. Amen? Amen ba doon? We are not here to be blessed. We are here to bless the Lord. Parang siramplakan na si Pastor Nick na sinasabi yan. Pero paulit-ulit ko pong papaalala. Kaya nga kapag tayo sumasamba, hindi lamang natin dinadala yung ating mga sarili. Hindi lamang tayo dumadalo para panuurin kung nasa tono ba ang praise and worship team. Maganda ba yung blending ng kanilang mga kanta? Yung nagdra-drums ba, malakas ang tugtog? Yung keyboard ba ay maganda ang tipa? Yung nagigitara ba ay okay ang kanyang mga chords nasa tono? Yung nagbe-bass ba? Hindi po natin sila pinapanood. We focus on God. Ginagamit sila ng Panginoon to lead us in worshiping the Lord in singing. Amen. Huwag po tayo na naririto, titignan lamang natin sila. Let's worship the Lord. Mari po ba yun? Also, huwag natin hayaan din madistract tayo habang tayo ay sumasamba. Meron po akong ipapamanhik sa bawat isa. Maari po ba na kapag tayo ay nasa panahon na at oras ng pananambahan, anumang bahagi, maari po ba yung cellphone natin ay i-airplane mode natin? Alam ko po, baka yung iba sa inyo, baka may emergency. Pwede bang hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, in this next 2 hours, walang emergency darating. I would like to focus on you. Temptation niya ng kalaban. Hindi na kailangan ni Satan na kung ano-ano pang gawin. Kahit magsimba ka, pwedeng gamitin niya. Iwasan natin yun. Huwag rin maging kaisipan natin na kaya tayo naririto dahil aircon, nagpapalamig tayo. Huwag natin ganun isipin. At isa pang bagay, sa pagsamba rin, kasama rin yung pag-aalay ng kung ano ang meron tayo. Kung pinagpala ka ng Panginoon financially, bakit hindi mo ibalik yung paras sa Panginoon? Ako po ay may manggugupit. Kung tatanungin nyo kung buhay pa siya, buhay pa po yung manggugupit ko. Dahil natutuwa po ako sa binibigay niya na service sa paggugupit,
Kung ano ang sabihin ko ay sinusunod niya at sabi niya, ito mas maganda to, naggaganon pa po siya sa akin. At pagkatapos pa no, may extra pa. Kaya napapansin niyo po, nagpapahaba ako ng balbas kasi pagka magpapagupit ako, nagpapaahit na rin ako. Pero alam niyo po, every time na pupunta ako doon, very excited ako kasi nagkakaroon kami ng panahon ng kwentuhan at sharing time. Hindi man siya naririto. Maaring nananatili pa rin siya sa dati niyang buhay, pero yung natatanim na salita ng Diyos sa kanya, yun po ang pinakamahalaga para sa akin. Pag nakasakay ng tricycle, ganun din po kahit saan. Gustong-gusto ko pong magbiyabiyahe kasi may namimit na mga tao. May nakakausap ng mga tao. Parang si Pope Francis lang, saka si Pope Leo XIV. Gustong-gusto nila yung mga ganun. Pero alam niyo po, pagka natapos na po yung service, bibigyan ko po siya ng hindi lamang yung tama, may extra po. Kung minsan ayaw niyang tanggapin, sabi ko, hindi, blessing niya ng Panginoon. Nais kitang magpalain sa maliit na bagay na tulad niya. When we worship the Lord, hindi po ito adherence sa tinatawag natin na prosperity gospel. When we worship the Lord, let us give what is due to Him. Amen. Ang pinakang basic is our 10%. The tithes. Ibigay natin kung ano para sa atin. Sa mga wala pang trabaho, hindi pa kumikita, magbigay po kayo kung ano ang kaya niyong ibigay. But huwag kayong papayag. Huwag niyong sabihin na, pwede naman magsimba ng walang ibibigay. Giving is an opportunity to be grateful to the Lord for His abundant blessing. And if we will not give, nagiging ungrateful tayo sa Panginoon. At huwag natin din isipin na ang pagkakaloob ay nakadadagdag ng kaligtasan. No. It is our response sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba doon? That is His part. Sa ating pagsamba, sa ating pag-surrender, we do not just surrender our bodies. We do not just surrender yung mga talents ng mga kakayanan natin. We surrendered even the treasure na binigay sa atin ng Panginoon. At isa pang bagay, we do not just come here para dumalo. Build the relationship with one another. Strengthen our relationship with one another. Batiin natin ang mga kapatiran natin. Natutuwa po ako pagka Miyerkules ng gabi, nasobrahan na sa fellowship. Ayaw na mag-uwian, pinapatayan na ng ilaw. Hindi dahil may merienda pagka Miyerkules ng gabi, kundi napansin ko po may merienda o wala, we enjoy fellowship with one another. Amen? Ito po yung pinakamagandang pagkakataon. Marami po tayo, pagkaraniwan nakikita ko po yung mga naroroon, mga bagong muka. Hindi ko naman sinasabi mga lumang muka kayo. Pero sinasabi ko po na, let us build a relationship with one another. If we have time to pray for each other, pray for one another. Pagka namit natin. Amen? Yun po yung purpose kaya tayo naririto. Itong apoy na ito ng Panginoon ay nagdudulot sa atin upang patuloy na ihandog natin ang ating mga sarili. Alam niyo po, nang si Joshua po ay italaga ng Panginoon na maging leader ng Israel, ang unang-una niya pong naging tungkulin ay pabagsakin ang Jericho. Sa pagkakataon na iyon, ang hirap pong pabagsakin iyon dahil napakalawak, napakakapal ng muog ng Jericho. Yung muog po, yung walls of Jericho. Napakakapal po.
Pwede pong dumaan yung tao sa gitna. Makapal na makapal po iyon at napakataas at napakatibay. Subalit, bagamat may mga kahit anong estratehiya na gagawin nila, hindi nila masasakop ang Jericho. Subalit, nauna na ang Panginoon, may sariling estratehiya ang Panginoon. Ang kailangan lang ni Joshua ay sumunod. For every day, for the next 6 days, lumalakad sila at umiikot sa muog ng Jericho. Nilalakad nila yon tahimik. In the 7th day, sila ay umikot ng makapitong beses at pagkatapos nilang umikot ng makapitong beses ay sila ay nagsigawan ang trumpeta, sila ay naghiyawan at bumagsak ang muog ng Jericho. Maraming pagkakataon o sa lahat ng pagkakataon, ang kailangan lamang natin ay matutong sumunod sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin siyang pangunahan. Ito yung sinasabi na apoy, surrendered hearts, gathered in obedient expectation. Matuto lang tayong sumunod. Minsan naiinip na tayo. Ano bang hinihintay mo? Sariling breakthrough o ang pagkilos ng banal na Espiritu? Yun po yung reflection natin ngayon. Sariling breakthrough mo ba? O ang pagkilos ng banal na Espiritu? Ito po tandaan natin. Sabi nyo sa ilalim, surrendered waiting leads to divine ignition. Surrendered waiting leads to divine ignition. Pangalawang bagay, mga kapatid. Surrendered hearts were filled with heaven's fire. Surrendered hearts were filled with heaven's fire. Sabi po dun sa verse 2 and 3, biglang may ugong mula sa langit, parang malakas na hangin, nakita nilang may mga dilang parang apoy. Ito po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Ang hangin at ang apoy. Sa simula ng creation, makikita natin doon na yung hangin hovering over the waters. Umiikot lang hangin. At makikita natin sa creation, may mga apoy din. That is the presence of God. Ang pagbaba ng banal na Espiritu noon ay sa pamamagitan ng malakas na hangin at apoy. Meron po tayong karanasan. Nung ako po ay naandumpat naglilingkod pa sa Yupango, sa Water of Life, ngayon po Water of Life, Church of the Nazarene, may isang pagkakataon po na nagkaroon po kami ng whole night o overnight prayer service. Sa overnight prayer service po na iyon, kami ay nananalangin. Sa panalangin namin, kami ay naghawak-hawak ng kamay, nakapalibot po kami, nakabilog kami. At habang kami ay with intensity in prayer, crying out to God, nananalangin kami. Hindi ko na po matandaan kung ano yung pinag-pray namin. Basta kami po ay nag-pray, bigla na lamang kami nakaranas ng napakalakas na hangin. Literal po, naranasan namin ay malakas na hangin. Wala po kasing dito nakaranas nakasama ko po doon. Naranasan po natin yung namin yung napakalakas na hangin at narinig po namin nagtutumbahan yung mga upuan, yung mga monoblocks. Imbis po na matakot, sabi ko, lalo tayong mag-pray. Let us pray, keep on praying. Pagkatapos po ng maya-maya, biglang may mga nagbagsakan sa bubong na para kaming binabato na napakalalaki. Alam ko po, malalaking mga bato, napakalaki po, napakalakas ng pagbagsak. Mahina po yung bubong ng Water of Life noon. Pwedeng bumagsak. Nagpatuloy po kami sa pagpe-pray. Nag-iiyakan na po. Sabi ko, let us focus in surrendering to the Lord sa panalangin.
natapos po yung prayer, tapos na po yung iyakan, natapos na po yung intensified na prayer, nakita po namin mga upuan nagkalat. Kinabukasan po, nung magising kami, ay umakyat po sa bubong si Kapisyo at tinignan at wala po siyang nakitang kahit isang bato. That is the presence of God. May mga pagkakataon, tangible na mag-e-experience natin. May mga pagkakataon, non-tangible na ma-e-experience natin. Pero ang pinakamahalaga is ang pagsusuko. Yun ang pinakamakapangyarihan. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi doon na puno ng hangin ang buong bahay, pumasok ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ang apoy ay bumaba sa bawat isa sa kanila at walang naiwan. Ang bawat isa ay napuspos. Ang kanilang pagsuko ang naghandog ng altar kung saan bumaba ang banal na apoy ng Diyos. Ang kanilang mga buhay ang naging altar ng Diyos. Kaya tama po yung sinasabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Dito nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Amen! Tahanan po ito, walang ibang dapat na manahan dito, kundi ang banal na Espiritu lamang. Kung hindi ang banal na Espiritu ang mananahan dito, ang mananahan po dito, ito po ay pupunan ng evil spirit na makikita po natin nung panahon ni Jesus. Si Elias po sa bundok ng Carmel na makikita natin sa 1 Kings 18. Hindi siya nagpakitang gilas, kundi nanalangin ng may buong pagsuko. Ang sabi niya, Panginoon, Yahweh, ipakita mong ikaw ang Diyos. Tinupok yung kanyang inialay ng banal na apoy. Natuyo ang mga tubig. At sabi ng mga Israelita, si Yahweh ang Diyos. Ang katanungan para sa atin sa umagang ito, may puwang ba ang banal na Espiritu sa puso? O baka naman siksik ito ng mga alalahanin at kinokontrol? Ano po yung katanungan sa atin? At alalahanin po natin to, holy fire falls on clean and empty altars, not cluttered hearts. Ang banal na apoy ng Diyos ay bumababa sa mga pusong malilinis at bakante. Hindi sa mga pusong magulo at puno ng kung ano-ano sa sarili. Binabakante ba natin ang ating puso para sa Panginoon? Pangatlong bagay, hindi lamang surrendered hearts na that gathered in obedience, at hindi lamang surrendered heart na kung saan it is filled with heaven's fire. Pangatlo, surrendered lives spoke with Spirit-given power. Surrendered lives spoke with Spirit-given power. Hindi lamang tayo nililinis, kundi tayo ay binibigyan ng kapangyarihan. Sabi doon sa verse 4, lahat sila'y napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Diyos. Bibigyan ko po ng kaunting emphasis ang bagay po na ito dahil marami po ang nalilito sa bagay po na ito. Ang unang ebidensya ng pagpuspos ng Espiritu ay hindi emosyon, kundi malakas na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ulitin ko po.
Ang unang ebidensya ng kapuspusan ng Espiritu ay hindi emosyon, kundi ang malakas na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga tunay na wika po ang sinasambit nila. Hindi po glosalalya, hindi po yung mga naririnig natin na hindi maintindihang salita, na halos pare-parehas. Ang tawag po doon ay speaking in tongues. Hindi po iyon. Hindi po yung syararabakahararakahararakiya. Hindi po yung bababababa. Hindi po iyon. Kundi makikita po natin, it is the Holy Spirit that gives them to speak in different language. At ang pinapahayag na kanilang bibig ay naiintindihan ng mga tao at ang kanilang mga sinasabi ay ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Mga kapatid, sa Pentecostes, binawi ng Diyos ang sumpa ng Babel. Tandaan po natin yun. Sa Genesis 11, sa araw ng Pentecostes, binawi ng Diyos ang sumpa ng Babel. Pinagkaisyan niya muli ang sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayo ay iisa sa katawan ni Kristo. Magkakaibang lahi pero nagkakaintindihan. Magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng kalagayan sa buhay. Subalit tinatanggap ang isa't isa at inuunawa ang isa't isa. Nagpapatawaran, nagpapalakasan. Ito ay hindi dahil sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa atin. Amen. Hindi nila sinabi ang mga nalalaman nila, kundi ang ipinagkaloob ng Espiritu ang kanilang sinabi. Ang mga taong nagpapasakop sa Diyos ay binibigyan niya ng mga salita na dapat niya sabihin. Kaya naman buksan natin ang ating bibig at ipahayag natin ng may katapangan ang tungkol kay Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kahit lagpas pa ito o higit pa ito sa ating kakayanan, tayo ay magtiwala na ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin. Narinig nyo na rin po ito noong nakaraan. Si Isaias, nung hipuin ng apoy ang kanyang labi, sa Isaiah chapter 6 verses 6 to 8, ang kanyang pagsuko ang nagdala sa kanya sa paglilingkod at nasabi niya, narito ako, ipadala mo. Here I am. Send me. Hindi po natatapos sa 4 na sulok ng building na ito ang ating pagiging Kristiyano. Hindi po natin hinuhubad ang pagiging Kristiyano natin paglabas natin sa simbahan ito, kundi ina-amplify pa natin at dinadala natin sa ating tahanan, dinadala natin sa ating trabaho, dinadala natin sa ating paaralan, dinadala natin sa ating komunidad, dinadala natin kahit saan tayo pumunta ang pagiging mananampalataya natin. Iyon ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang pumupuspos sa atin at gumagabay sa atin. Sinabi ni Jesus, hindi kayo magsasalita para sa inyo, kundi ang banal na Espiritu ang tutulong sa inyo upang kayo ay makapagsalita at makapagpahayag. Not by might nor by strength, but by the Spirit of the Lord. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, pagbalik natin sa ating tahanan, paaralan, trabaho, komunidad, huwag tayong umasa lang sa sarili nating lakas.
lagi nating hilingin na ang kapangyarihan ng Panginoon ang sumaatin upang magawa natin kung ano ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya at maganap natin kung ano ang banal na kalooban ng Diyos. Ang reflection po natin, o nag-aalab yung apoy kapag binuksan natin yung ating puso, yung ating mga bibig. Ito po yung reflection natin. Nagsasalita ka ba mula sa takot? Dahil ba sa takot? O mula sa apoy ng Espiritu? Ang paalala sa atin dyan, God wants to use your voice to proclaim His wonders in every language and every culture. Mga kapatid, maraming mga tao nagsasalita sa takot. Kaya niya nasasabi yun. Kaya nga napapakanta, napapaamin dahil sa takot. We don't share the word of the Lord because of fear. Dahil baka kung ano sabihin ni pastor, ano sabihin ng mga kapatiran, we share the gospel to others dahil sumasa atin ang presensya ng Panginoon. The Lord will use you nang higit pa sa iyong inaasahan. Sa pagtatapos natin, tandaan po natin ito. Next slide please. Pentecost did not begin with preaching. It began with surrender. Hindi sa pangangaral nagsimula ang Pentecost. Nagsimula sa pagsusuko. Next. The fire did not fall randomly. It fell where obedience, pagsunod, pagkakaisa, and expectation created a holy altar. Yung ating mga buhay. And that fire didn't burn them, it empowered and sent them. Sinusugo tayo ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay sinusugo ng Diyos. Tandaan po natin, God's fire still falls. Patuloy na bumababa ang apoy, ang banal na apoy ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito. It only falls on the altar of surrender. Handa mo bang isuko ang buhay mo sa Diyos upang maranasan mo ang banal na Espiritu? Ang banal na apoy ng Diyos na ito na mag-empower sa iyo upang maganap mo ang banal na kalooban niya sa iyo. Yung 120 tao sa upper room, hindi sila mga kilalang tao. Hindi sila mga eksperto. Katulad natin sila. Yung iba nga sa atin, mas sigit pa sa kanila. Mga fisherman lang sila. Yung isa, mandurugas dati, binago ng Panginoon. Mga ordinaryong tao na katulad natin, na lubos na nagpasakop sa Diyos. At nung ginawa nila iyon, bumaba ang banal na apoy ng Diyos. Hindi ito hype na katulad na nakikita natin na ngayon ay sikat tapos bukas ay wala na. Ito ay kapangyarihan, ito ay tuloy-tuloy at nagpapatuloy. Hindi para sa show, kundi para sa misyon. Hindi tayo pinupuspos ng banal na Espiritu para sabihin natin, masigit ako sa iyo, mas malakas ang anointing ko sa iyo. Wala pong ganun. God's anointing, God's yung pagpuspos ng banal na Espiritu ay pantay-pantay. Walang level 1, level 2, level 3. It's the same. Hindi para tayo maging masigit sa bawat isa, kundi para mapalakas natin ang isa't isa. Hindi lang ito minsan, kundi ito ay sa bawat sandali ng ating buhay. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay sa bawat sandali ng ating buhay.
Be filled with the Holy Spirit. Yun ang sinabi ni Paul. Huwag pa kayo magpakalasing sa alak, kundi sa banal na Espiritu. Kaya ang tanong ngayon, hindi yung nagpapadala pa ba ang Diyos ng apoy? Kundi ang tanong ngayon, tayo ba ay tunay ng sumuko sa Diyos at hinayaan ang apoy ng Diyos na tayo ay puspusin? Hindi kaya may mga humahad lang? Ano ang mga kailangan mong lubusang isuko sa ating Panginoon upang ang apoy na ito, banal na apoy na ito ay maranasan? Oras mo. Para kanino ang oras mo? Para sa iyong sarili ba? Para sa ibang tao? Pag ika'y nagpaggugol ng oras mo, lagi bang kasama mo ang Diyos at sinasabi mo sa Diyos na para sa kanyang kaluwalhatian? Comfort zone. Handa mo bang iwanan ang comfort zone mo? Pastor, nakagawian ko na po ito, hindi na po matatanggal sa akin. Nakasanayan ko na po ito. Kailangan mong isulit yan. Kailangan mong bitawan na ito. Tinig mo. Ang lumalabas sa bibig natin. Mga pangarap mo. Kanino nakasentro ang iyong pangarap? Sa sarili mo. Gusto kong yumaman. Gusto ko nito. Gusto ko nito. Gusto ko nito. Gusto kong magkaroon nito. Gusto kong magkaroon. Gusto kong maabot yun. O mga kinatatakutan mo. Ang apoy ng banal na Espiritu ay hindi bababa sa mga mapagmataas, sa mga pusong mayayabang, sa mga masyadong abala, at sa double-minded person o hindi alam kung saan tatayo. Minsan nasa kaliwa, minsan nasa kanan. Bumababa ito sa pusong mapagkumbaba, yung may pagkagutom sa Diyos at handang isuko ang lahat sa Kanya. Handa ka na bang ialay ang buong buhay mo bilang handog sa altar ng Diyos sa umaga? Kaya mo bang sabihin, Panginoon, narito ako, isinusuko ko ang aking sarili, pag-alabin mo sa akin. Habang papalapit ang ating praise and worship team, maging panalangin natin ito. Panginoon, naririto po ako. Sinusuko ko ang aking sarili. Pag-alabin mo sa akin ang iyong apoy. Katulad ng sinabi ni Isaias, narito po ako. Isugo mo ako. Handa ka na bang maghintay katulad ng 120 mga disipulo? Handa ka na bang magpasako? Handa ka na bang magpapuspos? Sa pag-awit po natin ang awit din na ito, Refiner's Fire. Let us be in the spirit of prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us be in the spirit of prayer. It is not by accident na naririto ka ngayon. It is God's will for you to be here. It is God's will for you na mapuspos ng kanyang banal na presensya. Kung ikaw ay nagdududa pa, at sinasabi mong hindi ko kailangan ng presensya ng Diyos sa akin, huwag mong sayangin ang oportunidad mo. Ang kailangan mo lamang ay isuko ang sarili mo. Surrender everything sa Panginoon. Yung mga bagay na alam mo na kailangan mong talikuran, mga bagay na kailangan mo ng iwan, upang manahan ang banal na Espiritu sa iyo, upang ikaw, ang kayong katawan ay maging templo ng banal na Espiritu. Ito ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon. Mahal ka niya, kaya ka naririto ngayong umaga. Kailangan mo ang banal na presensya niya, kaya ka naririto ngayong umaga. At nais ng Panginoon na magkaroon ka ng matagumpay na buhay, hindi sa paraan ng sanlibutan, kundi sa kanyang kaparaanan. Ang tunay
pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay at makakasama natin siya magpakailang paman at sasabihin niya sa atin, "Well done, good and faithful servant. Makihati ka sa aking kasiyahan magpakailang paman." Mahal ka ng Diyos. Kaya ka naririnig. Nais niya makasama ka magpakailang paman. At nagsisimula lahat ito sa pagsusuko ng iyong sarili. Panginoon, narinig mo ang aming awitin sa iyo. Hindi lamang namin ito basta inamin. This is a prayer of consecration. Prayer of surrender to you. We are ready to do your will sa aming mga buhay. Naririto ang iyong mga anak. Ikaw ang higit na nakababatid ng kanilang mga pinagdadaanan. Ikaw ang higit na nakakaalam ng kanilang kalagayan spiritually. Ikaw ang higit na nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan nila sa kanilang mga pamilya. Ikaw ang higit na nakakaalam kung ano ang sitwasyon niya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ikaw ang higit na nakakababatid kung ano ang pinagdadaanan nila sa kanilang paaralan. Ikaw ang higit na nakababatid ng pinagdadaanan nila sa kanilang komunidad, sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak. At ikaw din ang higit na nakakaalam kung ano ang mga struggle nila before you. Father, naririto ang iyong mga anak. They are surrendering everything to you. They are offering their bodies as living sacrifice,
holy and acceptable to you. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga anak mo ng panalangin ng mga pag-aalay. At dalangin ko po na hindi lang minsanan ito mangyari, kundi sa bawat sandali ng kanilang buhay ay lagi naming maialay ang buhay namin sa iyo. Lagi namin maisurrender ang aming buhay sa iyo. Sa lahat ng mga desisyong gagawin po namin, isusurrender po namin ito sa iyo. Sa lahat, Panginoon, ng mga kailangan namin na gawin, Panginoon, isusurrender po namin ito sa iyo. Lord, we are yours. At dalangin po namin ang banal na Espiritu ang patuloy na pumuspos sa amin. Manahang ka sa aming buhay. Panginoon, ingatan mo at proteksyonan ang iyong mga anak na ito. Alam ko po ang kalaban ay pilit na aagawin sila. Gagawa ng kaparaanan ng kalaban upang panghinaan sila. Gagawa ang kalaban ng kaparaanan upang ilayo sila sa iyo. Gagawa ng kaparaanan ang kalaban upang manlamig sila sa pananampalataya. Linlangin sila. Magkaroon ng doubt sa kanilang mga puso. But in the mighty name of Jesus, it is my prayer that Thy Holy Spirit, O God, will fall upon them and guide them and protect them and lead them, O God, sa kanilang pamumuhay. Father, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat po. Dahil nagsisimula ang lahat sa pagsusuko namin. We surrender everything sa iyo. Simula po sa araw na ito at habang kami nabubuhay, habang kami naghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo, o kung kami man ay abutan, Panginoon, ng huling hininga namin, we will continue to surrender our lives sa iyo. We are looking forward for that great day ng pagbabalik ni Jesus. We are looking forward for that great day na ang aming lupang katawan ay papalitan ng glorified body. We are looking for that great day, O God, that white throne judgment, that you will say sa amin, sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Makihati ka sa aking kasiyahan. We are looking for that things na mga gagawin mo, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa kawalang hanggan. May you be blessed sa bawat sandali ng aming buhay. Ito po ang dalangin namin. Holy Spirit, thank you very much. Salamat sa patuloy na pagpuspos mo sa bawat isa sa amin. Manatili ka sa amin habang kami nabubuhay. Ito po ang dalangin namin na may pagpupuri at pagpapasalamat. At ang lahat ng anak ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon!
Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niya sa amin na isuko din namin, Panginoon, ang mga kayamanan na patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Ito po ay hayag, Panginoon, pagpapahayag ng aming pagsunod sa iyo. Pagpapahayag, Panginoon, ng aming puso na nais na ikaw, Panginoon, ang maitaas. At ito po ay pagpapahayag ng aming mga labi sa aming buhay, Panginoon, na ang lahat na meron kami ay galing sa iyo. Kaya Lord, patuloy mo kami pagkalooban, Panginoon, ng aming pangangailangan. Ang pagsuko namin ng aming kayamanan ay pagkilala na ikaw ang nagbibigay ng provision sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, patuloy mo pagkaloob sa bawat isa sa amin ang aming mga pangangailangan. Patuloy mo kaming gamitin at ang mga kaloob na ito, ang mga ikampo na ito, Panginoon, upang sa mas ikalalaganan ng iyong salita sa lumang ito. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang maitaas sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nick, sa mabigat kasi God is calling us. China-challenge tayo na Panginoon na tayo ay talagang sumunod sa banal na spirito. Kung kayo po ay nakasubscribe sa AFCN Family, araw-araw merong pinapadala si Pastor Nick na 365 days of missional discipleship. At ang isa sa mga tanong na nandun ay, nalalaman mo ba na sumasa iyo o sumasa atin ang presensya ng Panginoong Diyos? Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, He did not just cleanse us, but ginamit niya tayo at ang banal na spirito niya ay sumaatin. So we are the temple of the Holy Spirit. At ang challenge po sa atin ay hindi gawin ang kalooban ng Panginoon sa loob ng iglesyang ito, sa loob ng 4 na walls ng church na ito. Pero ang challenge sa akin, at challenge sa inyo, anong gagawin natin paglabas natin sa iglesia na ito? Dala-dala natin ang banal na spirito at maraming tao na kailangan na marinig ang salita ng Diyos. Yung mga tao na nasabi ng pastor, yung barbero niya, yung nagugupit sa atin, yung naglilinis at nagpe-pedicure sa atin. Yung mga simpleng tao na nakakasalumuhan natin sa araw-araw na hindi naman nakikilala kung sino yung Panginoon sa buhay nila. Diba? So the challenge is, how are we going to let the Holy Spirit use us at tayo ay empower na makita ng mga taong hindi nakakakilala sa kanila sa pamamagitan natin si Jesus. That is the challenge to us. Yun ang challenge sa akin. Yun ang challenge sa bawat isa sa atin. Na pagpasok natin sa trabaho natin, pagpasok natin sa eskwelahan, and even sa mga anak natin, ay makikita na, si Grace pala Cristiano. Kasi baka tanongin pa tayo ng mga kasama natin sa katrabaho natin, Cristiano ka pala. Bakit hindi ko pakita ang banal na spirito si Jesus sa'yo? So let that be something that we need to reflect this week, na makita ng bawat isang makakasalamuhan natin, sino man yan, kakilala man natin o hindi, pero yung makatabi mo lang sa jeep, if the presence of God is with us, they will feel that presence sa buhay nila. And sabi nga nila, you and I, tayo ay maaaring ang only Jesus na makita nila kasi hindi nga nila nababasa yun sa Biblia eh. But that is the only Jesus. You and I are the only Jesus na makikita ng mga tao sa paligid natin. So maraming salamat po, Pastor Nick. Mabigat, pero it's a much needed message for everyone sa ating umaga. Okay, tama na po, naiyak ako. Second sermon. Pero, ayan,
We're so glad na nandito kayo ngayong umaga. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, sana na-bless kayo, nakatabi nyo siya ngayon, at sana makasama nyo pa siya sa susunod na linggo. Ayan, dadako po tayo sa ating mga announcement. Pero bago yan, meron tayong mga bisita sa umagang ito. We have visitors from APNTS. May I ask the APNTS students to stand up? So with us, nandito po sa ating kalagitnaan, I see Martha, YY, sorry, Tag, Esther, Susie, Mimio, Lily Kali, and Sammy Chan. Yeah, they are APNTS students, kasama ni Ruth at ni Andy. So, welcome to Antipolo First Church of the Nazarene. Ayan, ngayon din po umaga ay pinapaalam sa atin ng ating NMI na they have a very wonderful prayer ministry. Ayan, nag-uumpisa po yan. Kung hindi kayo nakaka-attend, every prayer meeting, 7:30, dumadami na po ang mga uma-attend. Halos napupuno na yung 2 pews. Baka kayo na lang at ako ang hindi uma-attend. Ayan, every Wednesday may prayer meeting and every first Saturday of the month ay ang ating morning prayer. Mangongolekta po sila ng prayer request. So kung meron po kayong special prayer request, si Ate Nisa po ay nandoon sa likod. You can get your prayer request slip. Isulat lamang po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong prayer request. At sigurado pong meron taong mag-i-intercede at mananalangin para sa inyo. At tingnan natin kung paano kikilos at sasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Isa pa po, maraming special announcement. Nakita niyo po ba to? Live! Ito po ay Facebook Live tsaka Shopee. Available po ito sa likod. Ito po ay fundraising ng ating church sa Quiborosa. Murang-mura lang po ito. Bili na po kayo. 200 pesos. Ayan. At ang proceeds daw po nito ay hindi lang mapupunta sa Quiborosa, pero mapupunta rin sa pandagdag ng ating church vehicle fund. So, Ate SP, ilang piraso ba ang ating binibenta ngayon? Bilhin nyo na. Dapat wala nang matitira. Pwede na ba ako mag-live? Ayan. So, Ate SP, 200 lang po yan. Murang-mura na. Ayan po. At starting po ngayong umaga, ay announcement muna kasi good news. Ayan. Siguro po, ito ay answered prayer. Ang ating pong bayanihan sa sasakyan ay meron na po nalikom na, meron na pang bagong amount. Wala pa. Pero as of today, meron na pong 304,884. Ayan, malapit na. Kasi ang sabi natin, ang goal natin, 350,000. So, doon sa magagaling sa math, alam nyo na kung magkano na lang ang kulang. Baka hinihipo tayo ng Panginoon na ibigay na yung kulang para mabili na natin ang ating sasakyan na magagamit natin sa ministry. So, maraming salamat po sa ating mga generous giver para mapunan po ang ating mga pangangailangan, lalo-lalo na po ang ating vehicle. Mamayang June 8. Ngayon pong araw na ito, after ng ating worship service, ay ang Nazarene Identity, Defining Our Faith. Yan po ang ating discipleship journey class. So kung kayo po ay interesado na nagnanais na lubos na maunawaan ang ating articles of faith. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong 16 na articles of faith. Tama po ba, Pastor? At kung gusto niyo pong malaman kung ano yung 16 na iyon, magsisimula po yan ituro ni Pastor Nick ngayong June 8, pagkatapos ng ating worship service. Mamaya din po, hapon, tama po ba, ang ating river rafting adventure sa Kabading ay
ay magsisimula na sa June 8, June 15, 22, and 29. Mamayang, anong oras po? Alas 2 ng hapon. So ipag-pray po natin ang gawain na ito. Sa sitio Ahon din po ay nagsimula na kahapon at sa susunod na linggo hanggang 21. So kung nais po ninyo maging kabahagi ng Children's Ministry, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Ate Mara. At dami announcement. Siyempre, hindi natin kalilimutan ng mga may birthday ngayong araw na to at ngayong week. Happy birthday po kay Kabasyon Eliseo. Sabi niya sa akin kanina, Grace, birthday ko, huwag mo sasabihin. Eh, ako presider. Kaya, Kabasyon, happy birthday po. Sa 11, si Joy Belyepe. Sa 13, si Ate Maripe. At sa 13 po, si Mang Boy Ragon. So, happy birthday po sa inyo. Sa June 15 ay wedding anniversary naman ni Kuya Raul at ni Ate Sol. Marami pang anniversary sa inyo. Ayan, maraming salamat din po sa mga nagbigay ng bulaklak, si Kabasyon at si Ate Joybe. Maraming salamat din kay Kuya Romel for always maintaining the cleanliness of our worship sanctuary. Yun po ating mga weekly schedule, worship celebration every Sunday, alas 9 ng umaga. Kanina po nasabi ko na, prayer meeting every Wednesday, 7:30. Praise team practice every Saturday, alas 9 ng umaga. Yun po ating mga affinity groups and devotions, Bridgers, Ladies, Dorcas at Men in Christ. Pastoral care and counseling. Nandyan po ang mga numbers nila. So, anytime po na kailangan ninyo ng makakausap, lalo-lalo ng mga spiritual advice, maaari niyo pong tawagan ng ating mga pastor. Yan lamang po ang ating mga announcement. Tayo po lahat ay magsitayo para po sa ating benediction. Bago po natin tanggapin ang benediction, mga kalalakihan, lahat ng kalalakihan ay iniimbitahan ko, open pa po ang slot para sa men's camp this coming June 12 to 14. Ang registration po ay hindi na 2,400 kundi 2,000 na lang po. May discount na. So, lahat po ng mga kalalakihan, iniimbitahan ko po dito na makibahagi tayo June 12 to June 14. Doon po tayo sa Quezon. Napakagandang lugar po at napakagandang pagkakataon to have fellowship with other, sa iba pa mga kalalakihan, with other men. Kaya po sa umaga po na ito ay huwag din po natin kalimutan na batiin ang mga kapatiran po natin, 3, 5, batiin po natin sila. Yung mga hindi natin laging nababati, batiin po natin. Tayo po ay iangat po natin yung ating kamay at tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon sa umaga nito. Mga minamahal na pinabanal ng Panginoong Diyos, itinangi sa pamagitan ng biyaya ng pananampalataya at pinabanal sa pamagitan ng apoy ng banal na Espiritu na nananahan sa inyo. Sa inyong paghayo sa kanyang anihan upang gawing mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao. Nawa ang inyong ganap na pagsuko ay maging dambanang laging pinupuspos ng apoy ng Diyos upang linisin ang inyong puso, baguhin ang inyong pag-iisip at ibalik kayo ng lubos sa wangis ni Kristo. Hayaan ninyo ang inyong buhay ay maging isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos, isang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Lumakad nawa kayo sa landas ng kabanalan, hindi sa sarili ninyong lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mamuhay kayo sa ganap na pag-ibig ng Diyos at sa kapwa, nag-aalab sa banal na apoy na tumatawag sa inyo sa paglilingkod at pagmimisyon. Habang kayo'y humahayo, nawa ang inyong pagsuko ay magbunga ng pagbabago. Ang inyong kabanalan ay magbunga ng matapang na patotoo at ang inyong pagsunod ay magbunga
Lahat para sa kalwalatian ni Jesucristo, ang ating tagapagbanal at Panginoon. Sa ngalan ng Ama na tumatawag sa atin sa banal na pag-ibig, sa pangalan ng Anak na nagbibigay daan sa pag-ibig na ito sa pamagitan ng kanyang krus, at sa banal na Espiritu na pumupuno sa atin ng apoy para sa banal na pamumuhay at pagmimisyon. Humayo kayo sa pag-ibig, kabanalan at kapangyarihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. If you know what to say, these are the days.